Hello, magandang hapon sa inyong lahat, no? Anyway, babatiin ko. Nagpapabati si Sir Ace Morales. Pabati kami ng asawa ko na happy wedding anniversary sa video na in-upload nyo ng July 2. July 3 na ngayon. Di, tama. July 2 pa lang pala. Uy, saktong-sakto. Akala ko late na lost track na ako ng time ng araw eh. Sakto pala, July 2. Happy anniversary. Pangalan daw ng misis niya si Ma'am Sachi Dasi. Parte na ng araw namin videos nyo. Our daily dose of bungo, tawag namin. Oy, salamat ha. Happy anniversary. San kayo, sir, ngayon? Akala ko late na ako. Tama-tama, July 2 pa lang pala. Happy anniversary po sa inyong dalawa ni ma'am. So, sino pa ba yung, may nakalimutan pa ba akong nagpapabate? Ha? Anyway, yan na lang muna, no? Kasi, yung iba kasi natatabunan, i-re-up nyo na lang yung, yung mga messages nyo sa akin. Ha? Anyway, usapan tayo do sa nangyaring rally. Wala akong wala akong tonong political dito ha, or kahit ano. Wala akong kakampihan. Ang re-reactan ko lang yung mismong sitwasyon na nangyayari doon. Unahin na natin to, no? Parang may mali daw. Pag ako LTO, di ko gagawin yan. Nakakahiya. Ano dito? Pagka koloro, boss, hindi nangongolekta ng pamasahe yan. Hindi koloro yan. Sir, may body cam kami, sir. Hindi nangongolekta ng pamasahe. May body cam kami, sir. Iglesia yan. May body cam Oo kami, nga, sir. body cam mo. Umamin. Hindi nagbabayad. Nangolekta ba ng payment yan? Hindi. Tanungin ko kayo, nasa loob ba kayo ng van at sinabi niyo hindi nagbabayad? Yes. Asan kayo? Sinabi sa akin ng mga tao. May body cam. Actually, kahit na hindi naninigil ng bayad, correct me if I'm wrong ha, pwede pa rin i-declare ang colorum yun eh. Kasi parang service yan, di ba? Anyway, depende na lang kung ano yung... Kasi meron ako nakitang post nito. Doon nga tayo sa post ni Attorney Wilfred Garrido. Na i-post din ito eh. Doon natin panoorin. Kasi hindi ito post nung yung lawyer ang nag-post, si Attorney Wilfred. Bagamat bagamat dilawan to. At least kahit pa paano may point of view ng lawyer. Ito meron siya sinasabi dito. Ayan kasuhan na itong konsehal. Konsehal pala to. Rani Ludovica ng QC sa paglabag sa RA 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa ginawa niyang panghaharas sa LTO official na gumagawa ng kanyang trabaho. Hindi pala niya na-discuss dito yung yung regarding do sa pagiging colorum. Colorum, alam ko may mga may mga nahuli na rin ganyan, yung mga service sa bus na need din ng papel. Hindi porkit nang hihingi ng pamasahe, hindi porkit hindi nang hihingi ng pamasahe ay hindi na kolorum. Tingnan nga natin. Tanungin nga natin yung need. Alam ko ayan yes, any bus service transporting passengers for hire or compensation in the Philippines requires a franchise. Nangailangan din ng franchise. Ito, katulad nito, provincial, tourist or private shuttle. What do you, tingnan natin private shuttle. Private
Shuttle. Siyempre, Iglesia ni Cristo yun, di ba? Malamang private yun. Yes, private shuttle services in the Philippines generally require a franchise or special permit from the LTFRB. They collect fees or operate for compensation. Kahit private shuttle daw. Kasi alam ko nito, meron din nahuli na medyo siguro taon na rin, 2 years ago or ano. Meron ding naghigpit yung inspection yan before. Yun naman, regarding naman ito sa mga school services. Kasi, di ba may na-disgrasyang bus daw dati? Sa bagay, hinire nila yun no? Pero pati yung mga private na shuttle nasilip din nun dati Pero yung mga yung mga nakakaalam dyan, paki-comment sa baba. Alam ko talaga kahit nasabihin mo na ito ay service ng Iglesia ni Cristo or what. May may franchise dapat Kaya yun yung sinisilip ng ng LTO. Pero tingnan natin yung depensa nila baka syempre nagva-viral to, baka magkaroon din ng parang pagpapaliwanag yung bawat panig. Ha? Hintayin natin. Manyunyus to siguro. Pero ang malinaw dito, konsehal pala ito. Si Sir. Muloro, boss, hindi namumulekta ng pamasahe yan. Hindi kulong yan. Sir, may body cam kami, sir. Hindi namumulekta ng pamasahe. kami, sir. Iglesia yan. May body cam Oo kami, nga, sir. kahit body cam mo. Umamin. Hindi nagbabayad. Nangulekta ba ng payment yan? Hindi. Tanungin ko kayo, nasa loob ba kayo ng van at sinabi niyo hindi nagbabayad? Yes. Asan kayo? Sinabi sa akin ng mga tao. May body cam. Apelido po, apelido. Oo, balik! Ibalik na yan! Ibalik! Panggigipit yan, panggigipit! Yan, panggigipit yan. Panggigipit yan kasi maraming karga! Panggigipit yan! Panggigipit yan! Paano naman makakapag-usap ng maayos tinatabunan mo naman. Kasi maraming karga! Napapaos na si Kuya. Panggigipit yan! Bumiyahe ba yan? Panggigipit yan kasi maraming karga! Para kami naman. Yan ang utos ng amo nila! Utos ng among pangag! Ano si BBM? Hindi alam ko talaga may franchise Kahit private, 'di ba nakita naman natin private shuttle bus. Well, katulad ng sinabi ko kanina, intayin na lang natin yung paliwanag ng bawat isa. No? At kung valid yung panghuhuli nitong LTO. Utos ng among pangag! Balik na yan! Balik! Hindi tayo babayad! Tawag namin sir, pwede plaka na lang ako. Pati nga kayo, sumobra na kayo. O ito na, bakit susugod pa? Malas ka dito! Nauubos na yung boses ni Kuya. Umalis ka dito! Boss, yan yung mga nangaral sa mga kapatid sa probinsya. Kaya nga, Utos na yan, utos ng amo nila! Panggigipit yan! walang harangan! Walang harangan! Walang harangan! Ibalik! Ano sir? Ibalik! Walang yan! Grabe. Pagka ganun may impound yan, di ba? Yung mga bus. Kasi hinanapan sila ng franchise, wala silang franchise Alam ko yung, sa mga, sa mga passenger bus, yung namamasahe, alam ko milyones yata ang niyan Sometimes yung iba hinahayaan na lang ma-junk yung bus dun sa impound area kaysa tubusin. Pero tingnan natin, no? Kasi alam ko talaga, kahit ganyan may franchise yan
Sabihin mong private shuttle. Private shuttle to, di ba? So, ang tinatransport nito, hindi naman yan yung may-ari lahat nung bus. Kaanib nila. Ibang tao pa rin yung tinatransport nila. Maliban na lang kung lahat ng sakay niyan ay I don't know. Mas maganda LTO na mag-explain. Anyway, next issue. Teka, do sa INC rally, ba't wala si Gabriel Go dun? Unang-una, 'di ba, walang permit yung 'di ba, yung rally nung una. Recently lang nakapag-apply. 'Di ba? But parang yung mga obstruction doon hindi na ni Gabriel Go. Wala lang no. Ramdam ko kasi yung pag-iingat din ng gobyerno pag Iglesia ni Cristo yung gumawa eh. Napapansin ko lang kasi kung ibang kung ibang grupo yan, na water cannon na yan eh. Kahit pa sabi mo may permit. 'Di ba? Lalo na kung halimbawa lumalampas na dun sa karapatan nila yung ginagawa nila. 'Di ba? Anyway, ano yung paglampas, yung pag-obstruct ng mga sasakyan nila doon, yung mga bus, 'di ba? Pwede kayo mag-rally. Rally lang naman ang pinermitan nyo eh. Pero yung aabalahin nyo yung ibang tao. Oo, abala talaga. Marami naman nagre-reklamo eh. Huwag nyo naman palabasin na porkit sa religious group nyo, hindi na abala yun ang nangyayari. Obviously, bumigat yung daloy ng traffic. Anyway, another video. Ano to? Isang traffic enforcer matapos siya mabundol ng SUV habang nagmamando ng trapiko sa Cebu City. At muntik pa magulungan ng SUV ang enforcer. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. So ito, Nagmamando ng trapiko malapit sa intersection ang traffic enforcer na ito sa Barangay Capitol Side sa Cebu City. Pinatigil niya ang mga sasakyan mula sa kanan pero ang isang SUV dumiretso at nabundol ang traffic enforcer. Magugulungan pa sana ang enforcer kung hindi intentional na ito kasi napatigil na siya eh. Baka CR na. siya nakaiwas. Nagtamo siya ng sugat sa kamay. Awas man ang iskaryo, so ako siyang ipapahunong para Dahil sa dami ng sasakyan sa Escarrio, pinahinto ko muna ang mga sasakyan para hindi mablock ang intersection. Huminto siya kaya umabante ako kasi ipapahinto ko sana ang kasunod na sasakyan. di makuha ng intersection ba, di ma-block ba. Ihunong mo sa siya. So pag hunong niya, ni-forward ko kay ako punungon ang sunod na sakyanan. Napanti mo nagkalit. Pero bigla siyang umabante, tumilapon ako at dahil papunta ang gulong sa akin kaya gumulong na ako. Muntik na nga siya, no? Ay pagkabunal na ko, pagdingin ako, ligid mo gigapadong na ko mo itong liligid ko. Isang lalaking bystander naman ang humabol sa driver na tumigil sa di kalayuan. Pero ingat ha, yung maghabol-habol na ganyan, malay mo, may ganun yan. Hindi ko kinakampihan yon. Pero dahil gumawa siya ng ganon, ingat kayo, baka may ganon yan, may daladalang yan, hindi worth it ang buhay. Kunin nyo na lang ang plate number. 'Di ba? Mag-ingat din kayo. Siyempre, may mga kababayan na gusto maging bida, no? Tsaka or isumbong sa pulis kung may pulis. Kasi siyempre, kaya siya gumawa ng ganon, pwede mong isipin na may tililing or something. Kaya ingat-ingat sa pagpapakabayani minsan. Nakakotse pa yan, hindi mo alam kung anong daladala niyan sa loob. Sa investigasyon ng Cebu City Transportation Office, iginiit ng driver na hindi niya umano nakita ang traffic. Oh, come on! Hindi daw nakita. Obvious kasi na pinatigil ka, tinan mo ha. Na tumigil sa di kalayuan. Sa investigasyon, Pinatigil ka, tumigil ka doon sa senyas niya eh. Kasi may kasunod ka, dahil kung hindi mo nakikita yan, dire-diretso ka dapat. ng Cebu City Transportation Nagpreno Office, ka eh. iginiit ng driver Toink? na hindi niya umano Imposible. nakita ang traffic enforcer.
bagay na hindi pinaniniwalaan ng CCTO. Mao na ako nahibod ngan. Yan ang pinagtataka ko kung bakit umabante siya, naggahol ang traffic. Hindi siya makakatakas. Huminto na lang sana siya sa junction at isinakay ang enforcer. Dinala sa nearest hospital, hindi yung hinabol pa siya. Nganong ni abante pa man gyud siya nga puno man di man siya kaikyas kay puno man traffic man kayo. Oh no, so nihunong na lang unta siya dito sa junction nga na yung tabuan nga iyang sakay ang enforcer daan niya to the nearest hospital dili kay gigukod pa gyud siya. Desidido ang CCTO na sampahan ng reklamo ang driver. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang Traffic Enforcement Unit pero hindi pinayagang humarap sa media ang driver dahil iniimbestigahan pa nila ang kaso. Bibigyang pagkilala naman ng CCTO ang enforcer at ang bystander na humabol Instant bayani sa sila. driver. Ako si Alan Domingo ng Point. GMA. Ba't hindi na-interview yung yung bystander? Anyway, next. Ito, kupal ako dito, men. Itong last two na video na to, tingnan natin kung parang nakita ko sa LTO to na LTO tong dalawa Unahin natin to. Lagot sa LTO ang rider Oo nga. na huling nag-counterflow at ang matindi pa, nasa pulsa sa video na nanghampas pa ng side mirror ng kasalubong na sasakyan. Narito ang frontline report. Kamote Makikitang rider. masikip ang kalsadang yan sa San Juan City. Nang biglang Tain-tain na siguro to. sumulpot ang sumingit at nag-counterflow na motorsiklo. Napatigil tuloy ang kasalubong nitong itim na SUV at ang kasabay na puting kotse. Binauna ng motor ang puting kotse pero nang makabante na ito, Paggago. hinampas ng rider ang side mirror ng SUV. Sabay harurot palayo. Ang video na yan, nakarating na sa Land Transportation Office. Yari ka. Ito kasi, sa totoo lang, ito mga ganito, pwedeng hindi napansinin to Just imagine, ikaw na nga yung kamote, ikaw pa yung hahampas na ganon. Motor ang puting kotse pero Sa totoo lang, walang kwenta ito, normal na nangyayari to sa sa kalsada. I mean, hindi ko sinasabing tama, pero sometimes nangyayari yan dahil gustong sumingit-singit ng mga nasa motor Pero sana hindi mo na ginawa yung kaltukan yung side mirror. Dahil doon may LTO ka. Kasi kung halimbawa, walang big deal dito nangyayari to lagi. Sa dinami-dami ng rider, pag nasa biyahe ka, may mga hindi na makatiis. Kaya ako kahit kailan, kahit na matatagalan ako, basta ako okay na dun sa lane ko, dun na lang Kung may chance na sisingit, syempre, sisingit. Pero yung alanganin na ganito, hindi. Pero sometimes, may mga ibang rider kasi na hindi makatiis Yung hanggat may opening na nakikita, dediretsuhin nila. So sa akin, common naman ito. Hindi siya tama pero common siya. Kaya lang, ang nagkaroon lang ng gravity nung ginawa niya, nung hinampas niya yung side mirror. Parang ang dating ikaw na nga yung mali, ikaw pa yung abante na puting kotse. ikaw pa yung may lakas ng loob magganyan. Binauna ng motor ang puting kotse pero nang makabante na ito, Toink. hinampas ng rider ang side mirror ng SUV. Sabay harurot palayo. Ang video na yan, nakarating na sa Land Transportation Office. Agad inisyuhan ng show cause order ang driver at rehistradong may-ari ng motorsiklo. Pinapupunta sila sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division para magpaliwanag. Iniimbestigahan ang paglalagay ng hindi autorisadong blinker Nako, pati yun nasilip pa. Di ba? accessory sa motor. Bukod sa pag-counterflow at sa umano'y pagiging improper person to operate Baka pulis yun. May blinker motor vehicle. Kasabay niyan, inalarma na rin ang motorsiklo at sinuspindi Oo nga, may blinker si kuya Pulis to siguro. Feeling ko. kung araw ang lisensya ng rider habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
Next, ito pa isa. Another, ito naman, jeepney driver naman ito. Suspendido ang lisensya ng driver ng patok jeep matapos mahulog ang isa nitong pasahero sa Quezon City. Pinagpapaliwanag siya ng Land Transportation Office pati ang may-ari o operator ng jeep. May unang balita si Von Aquino. Ito yan Nagpagulong-gulong sa kalsada ang pasaherong yan matapos siyang mahulog sa sinasakyang jeep sa Aurora Boulevard, Quezon City. Sa dashcam video ng Road IPH Facebook page na in-upload online ng Land Transportation Office o LTO, makikita ang pag-swerve. Feeling ko dito natutulog ito. Tsaka nangyari itong accident. And nabanggit ba yung Nabanggit ba yung oras? May-ari o operator ng jeep. May unang balita si Von Aquino. Feeling ko madaling araw. Anong oras ba? Nagpagulong-gulong sa kalsada ang pasaherong yan matapos siyang mahulog sa sinasakyang jeep sa Aurora Boulevard, Quezon City. Sa dashcam video ng Road IPH Facebook page na in-upload online ng Land Transportation Office o LTO. Hindi naman nabanggit ko, no? Pero feeling ko ito. Madaling araw. Madaling araw or mga ganun, Tapos, itong pasahero siguro natutulog. Masarap naman kasi matulog dyan sa bandang huli. May sasandalan ka dyan eh. Nung nagtatrabaho ako dati sa Divisoria nun, pag sasakay ako ng jeep pauwi ng Valenzuela, sumasandal ako dun eh. Feeling ko ganun yung nangyari dito. Tapos biglang, syempre, dahil madaling araw, kaskasero na itong mga to. 'Di ba? Kakabig yun ng manibela ng ganon. Makikita Nalaglag talaga siya. Jeep hanggang sa mahulog ang Yung iba sinabi nagsi-cellphone daw eh, pero hindi eh. At least kahit pa paano yung mga nagsi-cellphone, nakakapit yan eh. pasahero. Base Natutulog sa tuon ng to. investigasyon, hindi umano huminto ang driver para tulungan ang biktima. Point. Initially po, reckless yan. Pero titingnan din natin kung talaga may prangkisa yan. Baka kolorum yan. jeep na yan. Nako, yari. Pangalawa, kung nakarehistro ba. So, merong nakaschedule na hearing, mag-a-attend sila. Malalaman natin yan, makikita natin yan. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver at ang rehistradong may-ari o operator ng jeep kaugnay sa insidente. Sinuspindi na rin ng 90 days ang lisensya ng Ayun driver lang. at ipinaalarma na ang jeep. Wala pa umano silang impormasyon kung anong nangyari sa pasahero. Pwede naman po mag-file ng kaso yung taong nanahulog. Pero sa amin po kasi, base dun sa ginawa niya, yun nga po, yung reckless, improper person to operate a vehicle, tapos yung iba pang mga kaso na pwede pa naming makita. Lahat sisilipin, Usap na rin daw niya mga jeepney operator kaugnay sa mga patok na jeep, pero hindi umano nila mga miyembro ito. Babala niya sa mga patok na jeep. Bibigyan ko sila ng panahon para ayusin nila yan. Pero hindi tayo habang panahon na hahayaan natin ang mga pinagagagawa nila na nagdi-drip sa kalye, kung ano-anong ginagawa, tumatakbo sa mga checkpoints, sa LTO, walang lisensya, Fast and walang the Furious no? Dahil talagang pag inoperate namin yan, huhulihin namin sila lahat. Impound yan, di ba? Balita, Von Aquino, GMA News. Diyos ko naman kasi, ba't kailangan kasi magdaskol-daskol na ganon? Madalas yan pag madaling araw, pag halimbawa wala nang kakumpetensya sa kalye. Madalas yan. Nagkakarerahan yung mga yan. Minsan nga bus pa eh. Kaya yun ang sinisilip eh. Yun ang reason kung ba't dinadrug test yung mga driver. Mapa-private man or public utility vehicle, di ba? Pagkukuha ng lisensya. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.